Department of Social Welfare and Development, through the National Council of Disability Affairs, is directed to lead, coordinate, and supervise this week-long celebration. Today, we come together to recognize and reaffirm the rights, dignity, and well-being of every person with disabilities. Hence, the provincial government of Isabela, through the Provincial Social Welfare and Development Office, celebrates the first Provincial Persons with Disabilities Summit in light of the celebration of the National Disability Rights Week with this year's theme, Promoting Inclusion and Celebrating Abilities and Advocating Access, which aims to promote inclusion by emphasizing the importance of creating inclusive environments through the removal of physical and social barriers that hinder the full participation of persons with disabilities in our society. Also, to celebrate abilities by recognizing such and resilience of persons with disabilities that serve as a testament to their strength and determination to stand up again, overcome obstacles, and pursue their dreams despite the barriers they may encounter, and to advocate access by highlighting the need for a collaborative interagency effort to ensure that persons with disability have equal access to education, employment, information, transportation, facilities, resources, and other opportunities that enable them to fully participate and contribute to society. Ladies and gentlemen, good morning. I am immensely pleased to welcome you all to this auspicious event. My name is Eliza Mary Ballesteros, your host for today's program. And to begin this event, may I request everyone to stand up as we put ourselves in the presence of the Lord for the prayer, and please Okay po ba? Oo, sige, habang wala pa po yung food natin. Pati bigay na lang yung microphone. Good morning po sa lahat at sa ating mga speaker. Napakaganda po namin yung tinalakay. Actually, first time po umaten po sa amin. Pero, first time po. Pero nakakasalamat po na sa aming municipal na nakasama po ako. Marami akong natutunan. Ang tanong ko po ay, ako po si Giovanni Padre ng San Isidro. Tungkol po doon sa education. Kasi nakita ko po doon sa picture, doon sa screen, naki-include lang po yung education para doon sa mga disability. Tama po ba? How about po doon sa sons and daughter po, the person of disability? Kasi nakita ko po yung kanina pangarap ng mga anak, ganito. Paano po kaya may sasuggest or program para abot ng mga anak ng mga disability person yung mga pangarap? Lalo na kung wala pong trabaho.
makikita program para po doon sa mga sons and daughter ng mga disability person. Kasi bagaman meron po tayong libreng mga ALS, tulong-dunong, tapos itinerary. Actually, may idea po ako doon kasi nagtuturo po ako ng FDS, Family Development Section. Pero nakita ko po kasi, sabi nyo nga po kanina, hindi naman po lahat na sa FDS. Hindi po, disability. Hindi naman po lahat. Pero hindi po sila sabi hindi sila sasama. Pwede, sabi nyo nga po. Pero hindi po lahat ay naka-include po doon. Paano po, ano po may sasuggest nyo mga speakers about the education po ng mga disability person, mga parents, na may mga anak na gustong paaralin, pero dahil disability sila, wala po silang kakayanan. Local governance. No? So, in addition po sa kanyang lecture, no, meron tayong mga, of course, mga legal basis, di ba? Yung ating international and national instruments, yung ating mga batas, no? Kung saan sinusuportahan yung ating sektor. Okay, so I guess, marami sa inyo ang mga nakapag-reserve ng kanyang mga issues. Sino yung unang gusto magtanong? Ayan, sir, meron po tayong provided na mga microphones, both no, left and right sides. Okay, yes sir, magpakilala lang po tayo, no? At saka, sabihin lang po yung ating municipality. At kanino po i-address yung inyong pong mga question? Good morning po sa ating lahat. I'm Pastor Benny Benito from San Isabela. Okay. First of all, I just want to appreciate the 3 lecturers. Ang gagaling nila. Alam ka naman ito, diba? No, basta nag-lecture kanya hanap makaturo. Nalalay talaga. Nagiging na lecturers. So, this is a question. It is an inquiry. As I observed a while ago about the PDAOs and focal person function, duties and responsibilities, parang hindi na po kailangan yung Federation President. Kasi yung lecture number 3 na nakita ko na parang hindi na kailangan, parang sana lang. Yun po. Meron po tayong mga alternative learning system na tinatawag. So, hindi na nila kailangan pumunta pa sa school. ALS. Yan. Meron tayong ALS na tinatawag na hindi na nila kailangan pumunta pa sa school para makapagtapos ng kanilang mga pag-aaral. So, in coordination with the, ano na lang siguro, no, sa PDAO and then including the local government unit, to coordinate with the Department of Education para makita nila kung sino ba yung mga members ng kanilang household na hindi pa nakapag-aral para mabigyan sila ng alternative na education system. Yun po, sir. Para pagdating ng yung age na sinasabi nyo, makakamit nyo rin yung inyong ambition natin 2040. So, hindi naman excluded ang mga PWDs sa edukasyon. So, lahat ini-encourage na makapag-enroll, binibigyan ng assistance ng ating government yung mga PWDs, yung household with sons and daughters ng mga PWD. Doon. Sir. Yes, magdagdag lang ako. Sir, if ever, yes, in case po yung sinasabi po natin mga parents ng PWD na may mga anak, ay so happen na kasali sila ng pantawid. Tama po? Kasi kayo po ay nagtuturo na FDS. Kung members sila ng pantawid, iba meron po tayong support ng education sa mga pantawid members. And then, problema kung nakasali po sila sa pantawid. Tama po? Kung 40s. Kasi ang pantawid naman po natin ay nasusuportahan sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang health concern, and pati nga po yung rice allowance, di ba nagbibigay po sa DSWD.
Ayan, kasi meron na po tayo nagbibigay ng educational assistance naman po. Meron din tayong health assistance or medical. At yung mga colleagues po natin, ng mga anak na gusto natin mag-aral, nagbibigay din naman po tayo ng educational assistance. Basta qualified po sila. Wala naman po hindi nabibigyan. Kaya, hindi lang... Sabi rin po ni Ma'am kanina, yung mga speaker, limited din po kasi. Hindi po kasi selected. Bawal. Limited, yun na lang po. Kasi sa totoo lang po, ayokong gamitin sa isang selected. Limited na lang. So, may mga ganun kasi po mga instances. Kasi po, kaya ko po naitanong, dahil nagtuturo nga po ko na FDS, may mga parents po na nakakausap po tayo sa mga barangay, mga ganun cases po. So, gusto rin po nila magpapatapos ng pag-aaral, yung mga anak nila, para yung mga pangarap ng mga anak ay matupad. Kaya lang ako, dahil sa kakulangan ng kakayanan, lalo na po disability, so ganun po. Kailangan po ang aking pagso. Maraming salamat. Ayun po dun sa education na question ni Sir. For the provincial government of Isabela po, as of now, we have more than 30,000 broad scholars. Di ba ba? May program tayo for scholarship for all Isabeleño, hindi school Isabeleños. Hindi po siya selected. So, open po yung ating broad scholarship po. Hindi po siya academic scholarship. So, parang broad education po. Nag-extend po si provincial government ng 3,000 per semester. Intended po yun sa mga educational needs. Considering po na ang ating mga government schools ay libre naman na po ang tuition fee. And kahit po naka-enroll sa private school, nakaka-avail pa rin po sila ng ating broad scholarship program. So, makipag-coordinate lang po kayo sa ating PYDO, Office of the Provincial Youth Development Officer, na matatagpuan po dyan sa baba ng Isabela, Sky Park po. Isabela, Queen Isabela Park. Opo, doon po yung kanilang opisina. At saka may Facebook page po sila na kung saan nakikita nyo. 30 minutes lunch break. And then maybe after several minutes, we can, at exactly one. Time check. It's 12:30, okay? So, 30 minutes lunch break, and then at exactly 1 p.m., ma'am? 1. Yan, alauna daw po. Okay po ba? Alauna? Siguro, break lang. 1 hour later. Gusto natin pasalamatan sa government sa napakagandang activity. Diba? Ang ganda ng mga ginagawang activities sa address natin yung issues and concerns. Nandito pang ating mga research speaker from the regional and UILG. Pero sabi ng mga kasama ko kanina, parang dikit. Ibig sabihin ito, baka may part 2 o kaya second. Para mag-address natin yung mga other concern para sa sector natin, lalo-lalo na yung establishment ng FIDA po kasi yan yung nagiging problema. Actually ba, isang problema na na-encounter namin during meeting namin sa federations, yung appropriation talaga. Ewan ko po, kung namomonitor ng other agencies sa mga LGUs, yung sa report kasi nakikita natin, compliant siya, pero sa katotohanan siguro po, hindi atma. Okay, gusto din natin pasalamatan siyempre ang PSWD na walang sawang nagkakandak ng mga activities para sa PWDs. Ilang years na rin kami nagkakandak ng mga para ma-address natin yung issues and concern sa mga PWDs, lalo-lalo na sa community, hindi lang sa city or municipal level, but ang tinutukoy natin dito sa community, saan ando yung ating mga PWDs. Ulit ko, on behalf po sa federations and lahat ng PIDAs, vocal persons, gusto namin magpasalamat na provincial sa ating research speaker.
sa ating provincial governor, sa ating vice governor, and lahat po na bumubuo ng provincial government. Maraming salamat sa mga ganito. Thank you so much, Sir Jonathan, for sharing your insights and impression for this event. Inimulan ko kung paano ang sarili mahalin. Isang buhay na may pag-ibig sa sarili, sa pamilya, para sa kapwa at mga tropa. Yan ang kailangan ko. Kailangan mo, kailangan niya, kailangan nila, at ng buong mundo. Natuto ng sarili mahalin at gamitin sa tama ang